flanked by African-American leaders and activists. Walang kota-kota, walang tompats ang pera ng taong bayan. I am conducting an infinite vendetta. Issue dapat ninyong malaman. Mga isyong dapat nating tutukan. Saksi ang mga mata ninyo, kaya tutok lang dito. Ito ang eyewitness. Right of expression. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ikaw, Mara, ano pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ito? Kapag naririnig ko ang salitang expression, ang kahulugang pumapasok sa isip ko ay may pahayagang saloobin ng isang individual sa iba't ibang paraan. Para mas maintindihan natin ang kahulugan ng right of expression, tunghayan natin ang aming inihandog na video at ilang mga panayam. Freedom of expression, di ba privilege siya that's given for us? So we should handle it responsibly. Ang tanong dyan, first, when you speak, given the freedom, ano bang intention mo? Siyempre, if you have good intention, you're on the right track. Siyempre, guided ka niyan. But, delikado doon kapag mali intention mo, siyempre makakasakit ka. Pangalawa, you should put your shoe you should put yourself into other shoes. Ano bang mararamdaman mo kung ikaw yung taong nakikinig or kung ikaw yung taong pinagsasabihan ng mga dapat sasabihin mo? So, masasaktan ka ba? Ano bang reaction mo? Natatamaan ba yung moral mo? 'Di ba? Ibabalik mo sa sarili mo. So, siguro yun yung best way to check ourselves para hawakan natin ng mabuti at pangalagaan yung privilege na binigay sa atin, which is yung freedom of expression. Remember that a wise man knows when to speak his mind and when to mind his speech. Freedom of expression is everybody's right. Lahat ng tao may kakayanan na mag-express na kung anong bagay yung gusto nila. Pero hanggang saan nga ba ito? At kailan natatapos ito? Ang karapatan ng isa ay natatapos kapag nagsimula ang karapatan ng iba. Mayroong mga bagay tayong gustong i-express pero hindi dapat kasi may matatapakan tayong ibang tao. In expressing our thoughts, dapat alam din natin kung ano yung mga pipiliing salita. Dapat may right choice of words. Para sa gayon, hindi tayo makakatapak ng mga karapatan ng ibang tao. At lalong-lalo na, hindi natin malalabag yung sarili nilang karapatan. Para sa akin, right choice of words is a very key para i-exercise natin ng tama ang freedom of expression without without violating any rights of others. Ayan, inyo nasaksihan ang aming inihandang presentasyon. Base dun sa videos na aming ipinakita, nagwewelga ang mga tao upang maipahayag nila ang kanilang mga saloobin ukol sa isang issue. Ito'y isa sa mga paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Pero lagi nating tatandaan na maging maingat tayo sa bawat kilos na ginagawa natin at mga salitang ating bibitawan dahil malaki ang pwedeng maging implikasyon na ito sa tao. Tama ka dyan, Mara. Lahat tayo ay may karapatang ipahayag anuman ang ating nais, pero dapat alam natin ang limitasyon kung hanggang saan natin ito gagamitin. Ang bilis ng oras na Joan, pero kailangan na nating magpaalam. Saglit man, ngunit naging malaman naman ang ating pinag-usapan. Mga napapanahong issue dapat ninyong malaman. Mga isyong dapat nating tutukan. Saksi ang mga mata ninyo, kaya tutok lang dito. Ito ang eyewitness.